Isang taon man ang nakalipas, sino ba naman ang makakalimot sa bagyong Undoy at Pepeng? Sa katunayan, kapag narinig natin ang mga bagyong ito, ay hindi natin maiiwasang balikan ang mga alaala at mga pinsala na dulot ng bagyo. Marami sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan, kabuhayan, at binawian ng buhay dahil sa pagkalunod sa baha. At dahil nga sa matinding baha na dulot ng bagyo, ay naging sanhi ito ng paglaganap ng sakit na leptospirosis. Leptospirosis is a bacterial infection which affects both humans and animals. Leptospira interrogans, ito ang bakterya na nagkukos ng sakit na ito. Ang kadalasang pinagmumula ng sakit na ito ay daga. Ito ay maaaring makuha kapag ang tubig na kontaminado ng ihi ng daga ay nagkaroon ng direct contact sa sugat, mata o mucous membrane ng isang tao. Kahit pa walang sugat ng isang tao ay maaari niyang makuha ang sakit na ito kapag matagal na nakababad ang balat ng tao sa kontaminadong tubig. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Maaari din makuha ito sa aso, kabayo, baboy at iba pa. Ayon sa Department of Health, dumarami ang paglaganap ng sakit na leptospirosis sa panahon ng tag-ulan. Sa katunayan, nakapagtala ng 2,046 ang nagkaroon at 157 ang namatay sa sakit na ito. Ito ay nung panahon ng Undoy na kung saan marami ang nalunod sa ating mga kababayan. Ito ay ayon sa DOH National Epidemiology Center. Kaya nakapagpasya ang aming grupo na magsiyasat tungkol sa sakit na ito. At dito, sa Santa Maria, Bulacan, ay natagpuan namin si Aling Kuning, isa sa naging biktima ng Undoy. Ayon sa kanya, hindi lamang pinsala at trauma ang iniwan sa kanya ng bagyong Undoy. Nag-iwan din ito ng sakit sa kanya. Dahil sa pagbaha, hindi niya naiwasan ang pagsulong sa maruming tubig. So isang magandang hapon po sa inyo, Aling Kuning. Maaari niyo po ba sa amin ibahagi yung mga naging karanasan niyo po nung panahong Undoy? Nung bagyong Undoy, edi yun nga, di ba biglang tumaas yung tubig. So, hindi naman namin expected na babahain yung buong Santa Maria, di ba? Opo. Edi yun, naisip namin, pumunta na kami sa kapitbahay namin, yung dyan lang sa malapit, kasi may second floor sila. So yun, wala naman kaming choice kundi lumusong sa baha. Edi lumusong nga kami, yung mga pamilya namin, edi yun. Kasalukuyan namang may may sugat sa paa. May sugat po kayo. Malaki nga yung sugat ko sa paa noon. Eh, wala namang talagang paraan na iba. So, pumunta na talaga kami doon. Tapos yun, after siguro ng mga 1 week yata, 1 week yun. Ano na ako noon, nagsuka ako, nilagnat, tapos nahihilo. Tapos dinala nila ako sa ospital. Nakaranas po kayo ng mga sintomas. Paulit-ulit yun. Tapos yun nga, sabi ng doktor, nagkaroon daw ako ng leptospirosis. Minsan, hindi natin masyadong nabibigyan ng halaga ang pag-iingat sa ating mga sarili at sa ating kapaligiran. Isa sa malaking dahilan ay ang pagpapabaya at hindi tamang pagtatapon ng basura na nagiging sanhi ng pagdami ng populasyon ng mga daga. Sinasabi din, dapat dobleng ingat ang mga taong madalas makipagsalamuha sa mga hayop tulad ng veterinarian, pet lover, mga farmer, military personnel, at gayon na rin ang mahihilig mag-swimming ay may posibilidad din na makakuha ng sakit na ito. Kung tutuusin, maswerte pa si Aling Kuning dahil nakaligtas siya sa sakit na ito. Si Bruno, isa sa biktima, ay hindi pinalad na makaligtas sa leptospirosis. Ayon kay Mang Mars, ama ni Bruno, madalas sa kanyang sumama noon si Bruno sa pagtatanim sa kanilang inuupahang bukid. Mang Mars, nabanggit niyo po na madalas sa inyong sumama si Bruno sa pagtatanim? Opo, totoo po yun. Madalas ko po siyang katuwang sa pagtatanim. Kaso po nung minsan nagtanim kami, bigla na lang po nanghina yung katawan niya. Bigla po nalagnat.
Akala namin ay ordinaryong trangkaso lamang kaya hindi namin masyadong pinagukulan ng pansin. Pagkatapos, makalipas pa ang ilang linggo, ay uminda na siya sa amin at sinabing hindi niya na kaya ang panghihina ng kalamnan niya. Tsaka lang namin napansin na naninilaw na pala siya, kaya isinugod na namin siya kaagad sa ospital. Doon lamang nalaman namin na may sakit na pala siya. Ang sabi ng doktor leptospirosis. Malamang daw nakuha niya sa paglusong sa tubig na puro ihi ng daga. Ngunit, huli na ang lahat nang malaman nila Mang Mars na marami ng komplikasyon ang kanilang anak. Komplikasyon, ito ang naging dahilan ng pagkasawi ni Bruno. Ang leptospirosis ay hindi isang ordinaryong sakit lamang. Kapag hindi ito naagapan, maaaring ikamatay ng sinumang dapuan ng sakit na ito. Ayon sa US Center for Disease Control and Prevention, ang leptospirosis ay may dalawang phases. Sa una, makakaranas ang pasyente ng pagsakit ng ulo, lagnat, panlalamig, sakit ng kalamnan, pagsusuka at diarrhea. Pwedeng makarecover dito ang pasyente o kaya naman pwede ring umulit ang mga sintomas. Sa second phase naman, ay makakaranas ng paninilaw ng balat ng pasyente dulot ng liver and kidney failure na komplikasyon ng sakit na ito. Maraming sakit na ang lumalaganap sa panahon natin ngayon. Kaya pinapayuhan tayo ng Department of Health ng masusing pag-iingat sa ating kapaligiran, gayon na rin sa ating katawan, upang pare-parehas tayong makaiwas sa iba't ibang karamdaman. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang Reporter's Note.